Meron tayong malaking balita para dito sa San Miguel Beermen dahil ayon doon sa mga reports mukhang mapupunta na sa San Miguel itong si Aris Dionisio. Kung inyong maalala, ito si Aris Dionisio, tinrade yan ng Magnolia sa Titan Ultra kapalit ni Chris Kun. Pero ngayon daw ito si Dionisio ay malilipat na dito sa San Miguel Beermen at ang magiging kapalit ay si Chris Miller. Panalo ang San Miguel sa trade na to dahil to si Dionisio ay isang 3-point specialist yan. Magiging isa yan sa mga wingmen na magagamit nitong si Coach Leo Austria. Alam naman natin ang San Miguel ngayon naghahanap ng mga 3-point scorers na pwede nilang magamit para makomplement yung laro ni 9-time MVP Junmar Fajardo. At kung sakasakali talagang matutuloy yan, lalo na at makita naman natin na solid talaga yung laro nito si Dionisio kaya nga yan nagtagal dito sa Magnolia. Ngayon, kung ito naman si Dionisio talaga ay mapupunta na sa San Miguel, magiging isa na siya doon sa mga wingmen na magagamit ng SMB para naman meron na silang CJ Perez, Don Trollano, Jericho Cruz, Marshall Lassiter. Ngayon, madadagdag mo pa ito si Aris Dionisio doon sa mga players na pwede talagang magamit ng San Miguel. Kaya nga sa tingin ko, lalong magiging mas malakas yung roster at yung pagbabalasa ni Coach Leo Austria doon sa kanyang lineup dahil dadami yung kanyang mga scorers na pwedeng pagpilian. Kaya naman sa tingin ko ito talaga ay makakatulong para dito sa Grand Slam bid ng San Miguel. Walang duda na magiging mahirap yan ngayon dito sa Philippine Cup o rather sa Commissioner's Cup dahil unlimited height yung ma-import. Pero kung malakas naman yung import mo at balita magaling daw to si Marcus Lee yung import ng San Miguel plus meron kang solid na support sa mga local players malalaki chance ng SNB na manalo. At syempre nga ito si Aris Dionisio, kilala naman niya sa pagiging solid player kaya natitiyak natin makakatulong yan para dito sa San Miguel Beermen. Ang Terra Firma Jeep daw ngayon ay kabilang ay pinag-iisipan na bilhin nitong Chooks to Go. Pero itong Wilcon Depot ay isa rin daw doon sa mga teams na interesadong mabili ang Terra Firma. Sa kasalukuyan kasi kahit na maraming mga teams ang bumabatikos dito sa Terra Firma, sa totoo lang marami ding mga kumpanya ang interesado na bilhin ito dahil sa tingin nila magiging malaki pa rin yung tulong ng PBA sa pag-advertise ng kanilang mga produkto. Ito kasing Terra Firma, napansin ninyo tinetrade nila yung mga top players at draft picks nila. Yan ay ginagawa para bumaba yung selling price. Siyempre, kung meron ka mga magagaling na players at malalaking kontrata, i-absorb yun ng buyer. At ayaw siyempre nung buyer niya, na gusto ng buyer, yung pinakamurang price na makukuha nila. Kaya nga itong Terra Firma, binebenta na yung mga top players nila sa ibang teams, tinetrade na. Ngayon, yung bibili niyan kung Chooks to Go o Wilcon Depot, hindi pa maliwanag. Pero ang matitiyak natin sigurado dito, ang PBA, magkikiliti, sabihin natin i-scrutinize nilang mabuti yung pibili dito sa Terra Firma. Kung inyong maalala, Horse, Shipping at yung Zamboanga Valientes gusto sanang bilhin yung Terra Firma noon. Pero hindi natuloy dahil hindi nila na-fulfill yung mga technical at eligibility requirements ng PBA. Kaya nga ngayon, itong Chooks to Go at Wilcon Depot, yan yung susunod naman daw na susubok na bumili dito sa nasabing team. Kung matutuloy ba ito, tignan natin. Ang maliwanag, hindi mawawala ng interes yung mga kumpanya na bilhin itong Terra Firma dahil mababa nga yung presyo at pangalawa, itong PBA kahit na meron niyang mga kritiko, sa totoo lang maganda pa rin yung avenue para sa pagpopromote ng mga produkto nila. Kaya nga ngayon, yan talaga ang mangyayari at makikita natin kung ito'y magiging isa pa rin dito sa makakatulong dito sa mga teams ngayon sa PBA kung magagawan nga nila ng paraan yan.